Oh. Dagdagan pa natin ng isa pang bobo. Itong si Anjo Iliana. Sana ito talagang ano to, makasuhan. At ano to, talagang ano yung kanya mga pinagsasasabi. Yung kasi nakakalat naman sa SOCMED yung mga pinagbubunga nga nitong si Anjo Iliana eh. Ito yung mga dapat na talagang maimbestigahan at makasuhan at mabulok sa kulungan dahil sa ginagawa nitong paglabag sa batas. Etong Anjong bugok na to. Ito po yung video ni Anjo. Kumanta na kung sino talaga ang mastermind. Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. It's time. It's time. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force. Sama mo na rin yung Coast Guard. Kahit bullshit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Sibakin nyo na lang yung admiral dyan. Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo. Mag-usap-usap kayo. Anong gusto yung mangyari? Mamili kayo. Paalisin nyo si Marcos sa Malacanang o magkagulo dito sa Maynila, magkapatayan, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumanta na, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para sa... Ayan. So, kitang-kita po talaga ang pagiging bobo nitong si Anjo Iliana. Sobrang kabobohan nitong si Anjo, hindi na nakakapag-isip. At alam mo yung parang parang kanyon na nagwawala. Bunganga na lang ng bunganga. At salita lang ng salita kahit walang bearing. Biruin mo, manawagan ka ng pag-alis ng suporta ng AFP sa gobyerno. Yung mga pinagsasasabi mo na si Saldi ko'y nagsalita na tinuro na ang tunay na mastermind, hindi naman mapatunayan ni Saldi ko. Wala namang maipakitang ebidensyang napakatibay na talagang makapag-DDN kay PBBM. Ngayon, etong panawagan na ito ni Anjo Iliana, meron tong karampatang parusa at talagang ito ay paglabag sa batas. Ito po si Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin. At what point do you cross the Rubicon in terms of it becoming seditious already or illegal? Diba? At a certain point kasi pwede namang you can call for the president to resign, you can call for the vice president to resign, you can call for any freedom of expression. But at what point does it become illegal or seditious? Ayan, nagtatawag sila ng militar. Ang dami. Actually, inciting to sedition na yan. Diba? Yung tabag na militar, mag-ready na yung mga militar, pababain na yung Pangulo. Ano inciting to sedition? Kahit na retired generals Of course, anybody can be held liable for that. Basta ganyan ang sinabi. Kung BBM resign, pwede pa eh. Pero yung militar, tapos nagpupulong-pulong sila na talagang medyo, especially, remember the Team Itim? Okay? Kapag may kasama yun na pababain ng Pangulo, that's inciting to sedition. Pero Diba? Maliwanag dito sa mga... kanina Kumanta na kung sino talagang mastermind. Maliwanag dito sa pinagsasabi nitong laos na si Anjo Iliana na talagang talagang inciting to sedition to. Panawagan na pababain sa pwesto si PBBM ng mga AFP.
Kaya alam niyo po, di nyo napansin, halos lahat ng yung mga ibang mga vlogger ng DDS, nakakasuhan ng inciting to sedition. Yung si Abines, naalala nyo yun? Nakakasuhan nyo ng inciting to sedition. Tapos yung vlogger sa Cebu, nananawagan din na kung ano-anong pag-aaklas laban kay PBBM. Inciting to sedition yun eh. Tapos, ang masaklap nito, kapag sila nakulong o kaya sila nakasuhan, parang ang dating, sila pa yung biktima. Parang ang dating, wala silang ginawang masama at freedom of expression lang daw yun. Diba? Kaya, alam niyo po, ito talagang mga ganitong katarantaduhan, lalo na yung mga rally-rally na yan. Kung ako masusunod, hindi ko na hindi ko na papahintulutan yan, hindi ko papabigyan ng permit yan, at ipagbabawal ko ang rally. Bakit? Yun lang sa mga pinagsasabi nitong si Marcoleta, di ba? Nananawagan ng kung ano-anong para sa transparency. Ginagalit ang taong bayan. Yung mga DDS, vlogger, nananawagan ng pagbaba ni PBBM para ipalit si Sara. Lahat yan, pagpapabagsak yan sa gobyerno eh. Diba? Kaya itong katulad ni Anju na ito, sana ito, makulong talaga, makasuhan to ng inciting to sedition. Ulitin natin yung video pakinggan nyo. Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. It's time. It's time. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force. Sama mo na rin yung Coast Guard. Kahit bullshit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Sibakin nyo na lang yung admiral dyan. Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo. Diba? Alatang-alata no? Hindi to, hindi yan yung maayos na kaisipan. Eto, hindi. Hindi man lang kumukonsulta tong si Anjo Iliana sa mga abogado niya kung pwede ba niyang sabihin to sa kanyang live o pwede niya itong ibulala sa kanyang mga ginagawang pagsasalita sa SOCMED, di ba? Maliwanag dito na ito talaga meron pong ginagawang pangtatarantado sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at sa atin pong yung pang alam mo yung malayang pamamahayag. Kasi syempre, 'di ba, ikaw ay isang laos na artista turned vlogger. Ngayon, pwedeng yung mga sinasabi mo, gayahin ka niyan eh. Gayahin ka ng mga taong nakapanood sa'yo. Diba? Kaya po, wala ano talaga si Anjo, loose cannon kung tawagin. Ito yung bunganga lang ng bunganga para magpapansin at para siguro yun ang katumbas ng kanyang natatanggap na na perks o kung ano man na kapalit nitong kanyang paglaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Baka ito yung kapalit, may kapalit 'to. Kaya malaki yung kapalit dahil kita nyo kahit makasuhan siya wala siyang pake, 'di ba? Yan po yung obserbasyon ko diyan sa kay Anjo Iliana.